PBBM nakiisa sa 2023 Singapore Fintech Festival sa pamamagitan ng hologram. Sa isang groundbreaking move, naging pinakaunang head of state si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakiisa sa 2023 Singapore Fintech Festival gamit ang hologram. Nasa Amerika man para sa 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Summit, dumalo pa rin si Pangulong Marcos sa pinakamalaking financial technology event sa Singapore, kung saan idiniin ng kanyang virtual presence ang commitment ng Pilipinas sa digital innovation and transformation. Ano nga ba ang naging hakbang ng Administrasyong Marcos upang isulong ang financial technology sa bansa? Tara, alamin natin. Tumutukoy ang fintech o financial technology sa paggamit ng teknolohiya upang gawing otomatiko ang mga pampinansyal na serbisyo. Dahil sa fintech, mas napabilis ang transaksyon at mas naging convenient ito para sa mga negosyante at consumer. Ikaw mismo nakikinabang sa fintech kung gumagamit ka ng mobile wallet. Nakatuon ang Singapore Fintech Festival ngayong taon sa pagbuo ng Artificial Intelligence o AI at ang posibleng paggamit nito sa financial services industry. Dito, binanggit ni Pangulong Marcos ang Go Digital Pilipinas na may layong i-promote ang universal access sa digital services. Ang Go Digital Pilipinas ay isang movement na pinangangasiwaan ng Private Sector Advisory Council. Sentro ng nasabing kilusan ang Union Digital Bank na nakafocus sa promotion ng financial inclusion sa pamamagitan ng AI-powered banking solutions. Hinikayat din ng Pangulo ang foreign investors na makilahok sa fintech space ng Pilipinas, kung saan sinabi niyang bukas sa kolaborasyon ang bansa. Binigyan din niya ang kritikal na papel ng pakikipagtulungan sa domestic at international stakeholders upang maging isang digital innovation and entrepreneurship hub ang bansa. Makikitang sinisikap ng Administrasyong Marcos na isulong ang digitalization at fintech sa bansa. Matatanda ang noong July 13, 2023, ipinresenta ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang 6 priority projects ng ahensya sa ilalim ng e-governance. Kabilang dito ang eGovPay, isang secured government payment gateway na available sa users ng digital payment systems gaya ng online and typical banks, e-wallets, e-cards, kiosks at cash payment systems. Ayon kay Chief of Staff for e-Government ng DICT na si TR Mon Gutierrez, tinutulungan ng eGovPay ang pamahalaan na pasimplihin ang payment process dahil makakapagbigay ito ng automated reports at transparency. Mas mababa rin ang gastos dito dahil sa limitadong paggalaw noong kasagsagan ng pandemya, mas maraming sektor ang nag-adapt ng digitalization, kung saan mas maraming serbisyo at produkto ang iniaalok online. Naging pundasyon nito ang fintech na siyang nagbigay daan sa paggalaw ng ekonomiya sa panahon ng new normal. Malaki ang oportunidad na maaring makuha ng bansa sa patuloy na pagsusulong ng fintech. Kaya naman, maganda ang naging hakbang ni Pangulong Marcos na hikayatin ng investors sa naturang industriya upang mas mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pag-usbong ng financial technology sa Pilipinas? DWIZ Research Report. Report.